Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Welcome po sa inyong monthly reading for June 2026. Ano po naghihintay sa inyo sa bagong buwan na ito? Alamin natin. But first, ihanda mo na Aquarius ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan nyo po yan. Gamit po ang cards na to, sasagutin po natin yan sa dulo. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aquarius ang sagot sa kanilang tanong. Inhale and exhale your cards for the month. Nice. Siya nga pala mga mahal kong Aquarius, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Salamat din po sa lahat po ng mga nag-share, sa ating new subscribers. Hello po, welcome po sa ating channel. Malaking tulong po sa akin yan. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the King of Swords. Okay, this time around, Aquarius, tinatawag ka ng yung spirit guides to make a choice. Panahon na para maging maliwanag sa isip mo kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung dapat mong piliin, at kung ano yung dapat mong isabuhay. No? Narinig ko dito, time na to act, time na to stand up, time na to begin, time na to take this courage into the next level. Halimbawa, meron naghihintay sa'yo ng sagot. Parang sabi niya, Aquarius, anong sagot mo? Anong desisyon mo? Ano ang gagawin mo? Parang ganyan. So ikaw naman, mag-iisip ka, at kapag maliwanag na sa'yo kung anong gagawin mo, take charge. Gagalaw ka na. Okay? This is the month to act. This is the month to take action. Okay? So in your core energy, meron kang the Page of Wands. Si Page of Wands dito, Aquarius, sinasabi talaga na talagang meron kang gagawin na bago. Both cards, Page of Wands and Page of Pentacles, talagang these are really new sa buhay mo. Halimbawa, bagong trabaho, bagong project, bagong kliyente, bagong lugar, bagong pagkakaabalahan. And here, tinatawag ka ng yung spirit guides na, sige, try mo lang. Subukan mo lang. Wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo yung isang bagay. This is really a great time for you to check, to explore, to experiment, di ba? So, panahon to para mag-try ka ng mga bagong bagay na maaaring magdulot sa'yo ng mga swerte or abundance, di ba? Example, this month, balak mo mag-apply doon, simulan tong gantong sideline, mag-open ng YouTube channel o maging content creator ka na or magbukas ng inyong online shop, mga ganyan. So, something new is coming. Pinapayuhan ka rito na pag-aralan mo siya. Try mo lang, subukan mo lang, at huwag mong i-judge yung sarili mo while you're doing it. Page of Wands, the Six of Pentacles. Panahon na for you, Aquarius, na simulan yung proseso, no? Kumbaga, the more you give muna tayo bago tayo kumubra. Ito yung panahon talaga na magbibigay ka ng effort, time, money, expertise, pawis, pagod, no? Pero asahan mo din na kung ano man yung ibibigay mo, babalik din sa'yo yan. Kumbaga, kailangan mo lang talagang patunayan ngayon na ready kang magbigay, ready kang mag-effort para sa bagong bagay. Kasi yung universe, si God, pinapanood ka nila at tinitignan kung ano ba yung kayang gawin ni Aquarius para sa bagong blessing niya. Seseryosohin kaya niya or lalaruin lang niya? Iingatan ba niya or papabayaan lang niya? Your action will determine kung ano yung bungang babalik para sa'yo. Okay? So, mga Aquarius, ano ba yung mga nais mo mangyari this June para sa'yo? What are you expecting to have and to begin this time na sabi mo, God, please, itulay mo to sa akin, gawin mo to sa akin. Comment down below, magaganap yan sa'yo this June. Be specific para talagang makuha mo siya kung ano talaga yung nais mo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Lover's card. This is all about clarity in your choice. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan
Kung meron ka mang partner or anak or magulang, kailangan ipaliwanag mo sa kanila kung ano ba talaga tong plano mong ito. Hindi pwedeng ikaw lang nakakaintindi. Hindi pwedeng gagawin mo lang without explaining to them kung ano ba tong pinanggagalingan mo. Para nang sa ganun, makakuha ka ng tamang suporta mula sa kanila. Okay? Pero ngayon, habang nag-uusap tayo Aquarius, kailangan maliwanag muna sa'yo kung ano tong pipiliin mong landas. Hindi pwedeng pipiliin mo lang today tapos bukas ayaw mo na. Iba na ulit pipiliin mo. Syempre mahirap naman yan. Paiba-iba ka. Magsasayang ka lang ng oras, pera, atensyon at energy, di ba? Sa panahon to commit on one thing. Mag-commit ka daw muna sa isang bagay at dapat maliwanag sa'yo kung ano yung purpose niyan para magdire-diretso yung laban, magdire-diretso yung action mo. Okay? Sabi rin dito, importanteng ipaunawa sa mga tao sa paligid mo kung bakit mo to gagawin at kung bakit mo to pipiliin nang sa ganon walang aberya, walang komplikasyon. Okay? Lover's card, you have dalawa, kunin natin, the 5 of Wands and the 3 of Wands. Yes, napakaganda. Very, very clear. Tulad ng sinabi ko sa'yo, kailangan ipaliwanag mo sa mga tao sa buhay mo kung bakit ito ang pinipili mo, kung bakit ito ang lalargahan mo. Nang sa ganon, iwas conflict, iwas away, iwas gulo, iwas yung sigawan or miscommunication, ganyan. So, kung ito'y family member mo, asawa mo, or mga anak mo, iupo mo na sila and then magkaroon kayo ng heart-to-heart talk. Sabihin mo mga anak o kaya sa partner mo o sa magulang mo na ito yung gusto ko, ito yung pupuntahan ko, ito yung choice ko, ito yung gagawin ko. Para nang sa ganon, hindi kayo mag-away-away. Para nang sa ganon, isang team kayo na lalaban sa gusto mong mangyari. Parang ganyan, okay? So mga Aquarius, ano ba yung lucky number mo? Meron ka bang inaalagaan na number? Comment down below nang sa ganun mag-activate sa'yo yung magandang bunga ng choice na ito. Okay? In the area of what you need, meron kang the 10 of Pentacles. What you need now ay maging seryoso para sa mga bagay na pangmatagalan. Hindi yung pang next 6 months lang. Hindi yung para sa ngayon lang. Hindi yung para makatawid lang. No. Panahon na to para umaksyon ka at magkaroon ka ng magandang strategy para sa mga bagay na long term. Halimbawa, yung negosyo na yan, hindi pwedeng wala kang plano for the next 5 years. Hindi pwedeng wala kang ipon dyan or wala kang kinikita dyan. Kailangan masiguro mo na iikot ang pera dito para tumagal ng pangmatagalan. Ganon din sa yung career path. Hindi pwedeng paiba-iba ka ng trabaho or paiba-iba ka ng gustong gawin. Panahon to stick to one thing para nang sa ganon magkaroon siya ng grounding at talagang tumibay, lumago ng pangmatagalan. Ganon din halimbawa sa iyong usaping pera, kailangan sigurado ka na ngayon kung ano yung tamang budgeting. Hindi pwedeng ngayon ganito ang gastos sa isang buwan, ganito naman. Kailangan may pattern para masiguro mo na merong kakahinatnan for a very long time. Ngayon din iniisip na rin dito kung dapat na daw bang pag-usapan pa yung lupa, yung bahay, yung nakasanglang lupa na yan. Dapat pag-usapan na ng pamilya kung babawiin pa ba o ibebenta ng tuluyan. O kaya yung mga hatian sa mga namayapang lolo or tatay or nanay, dapat daw may parte ka dyan. Asikasuhin nyo na para nang sa ganun makuha mo na yung para sa'yo. Okay? It's all about long-lasting blessing na dapat ngayon sineseryoso mo ng pag-usapan. Okay? 10 of Pentacles, the 2 of Wands. Yes, clear path, clear plano, no? Kailangan meron ka talagang nakikitang klarong sagot sa mga sisimulan mo na ito. Hindi pwede na wala kang alam or hindi mo alam ang gagawin or wala kang suggestion man lang or wala kang idea. Panahon talaga to para upuan, pag-usapan nang sa ganun makatuloy ka na sa bago mong gagawin. Halimbawa, pinag-uusapan ninyo kung anong gagawin sa negosyong ito. Kailangan yung upuan, pag-usapan na, okay, for the next 2 years, ito gagawin natin. Kailangan na makabagong gamit, or dagdag na trabahador, or kailangan by this next 2 years, meron na tayong bagong location, halimbawa.
No? So kung ano naman tong usaping pang negosyo, pang pamilya, pang property, kailangan klarong pinag-uusapan para alam nyo kung saan siya itutulay for the next years. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hierophant. Sabi dito ng yung Spirit Guides Aquarius, you need to commit sa bagay na gagawin mo ngayon. Parang meron kang gustong pasukin na isang industriya o isang career path na alam mong kailangan mo mahuli yung kiliti ng HR o ng authoritative figure na ito. Ramdam ko na kailangan mo siyang mapa-oo. Kailangan mo siyang makuha yung amor niya, no? Para sa'yo ibigay, makapasok ka ng tuluyan para tanggapin niya yung kaya mong i-offer o kaya mong ibigay sa kanya. Kailangan mo talagang mag-commit dito. Ipakita mo na kaya mong gawin yung requirement, kaya mong lagpasan yung expectation sa'yo, at ibibigay mo yung karampatang effort na, sige, try lang natin. Sige, masigasig po ako. Sige, bibigay ko yan. Sige, gagawin ko yan. If they see how committed you are, magbababa sila ng desisyon pabor sa'yo. Okay? Yung kanilang desisyon with this authoritative figure, ibibigay sa'yo, marereceive mo, yung deserve mong bunga or deserve mong posisyon or deserve mong outcome para dito. Magsisimula yan sa effort mo. Kung tamad-tamad ka ngayon at talagang ayaw mo mag-effort, bakit naman nila ibibigay sa'yo, di ba? Pero kung masipag ka, seryoso ka, nako, kuhang-kuha mo yung kiliti nila, ipagkakaloob para sa'yo. Okay? Hierophant, you have the Four of Pentacles. Para to sa yung stability. Para to sa yung pangmatagalan na pera, pangmatagalan na ipon, para maging stable ang bahay, stable ang pamilya, stable ang kaperahan, di ba? Sabi dito, kailangan mong kumawala sa comfort zone mo. Hindi pwedeng takot kang gumalaw, hindi pwedeng takot kang mag-try, hindi pwedeng masyado mong proteksyonan ang sarili mo. Kasi pag nag-overprotect ka sa iyong sarili, wala kang growth, wala kang pag-andar. So let loose. Let yourself go. Gawin yung dapat gawin. Huwag mahiya, huwag matakot. Panahon na to for you to take a risk para nang sa ganon, makubra mo pabalik yung magandang bunga at stability na hinahangad mo from this institution. No? If you get there, yes. Kapag nakuha mo yung kanilang matamis na sagot, yan ang magre-resulta o magtutulay sa'yo sa stability ng buhay mo. Okay? Importante yan. In the area of your near future, meron kang the Page of Pentacles. Sabi dito, yes, kuhang-kuhang-kuha mo yung bagay na pinaghirapan mo ngayon. Kumbaga, nag-try ka lang, binigay mo lang yung makakaya mo, nakuha mo yung oo nila at nayakap mo na ngayon yung bagong bagay na ito, pinapayuhan ka na pag-aralan mo siya. Siyempre kapag nakuha mo naman na, ay huwag kang huminto doon. Kailangan mo pa rin patunayan ng sarili mo na deserving ka ng blessing na ito. So para mapatunayan yan, araling mabuti, kalkaling mabuti. Make sure na bawat anggulo ay napag-aralan mo. Para nang sa ganon, kung ano man ang mangyari, meron kang pantapal na solusyon. And everybody in your life will tell you na parang, uy, ang galing ni Aquarius, siya talaga ang para dyan. Kasi ginagawa mo everyday ang paraan para ma-make sure mo na kayang-kaya mong panghawakan itong blessing na binigay sa'yo. Congratulations. Kung kailangan mo mag-seminar, training, workshop, or manood sa YouTube, gawin mo para lumawak yung understanding mo at mapanghawakan mo siya ng buong buo. The Fool card, yes. Ito yung panahon na matapang ka na. You will take a risk, you will try a different diskarte na alam mong swak para sa'yo. Nakita ko dito, hindi ka sasabay sa agos ng iba. Hindi ka sasabay sa ginagawa nila. Maghahanap ka ng unique na paraan na swak para sa'yo. Unconventional to, hindi to sistema tulad nila, pero sabi mo, ito yung gumagana sa akin eh. Nakita ko yung kakaibang paraan na alam kong mas magaan, mas madali para sa akin. Kaya isusugal ko to. Parang ganyan. Halimbawa, sa trabaho mo, lahat sila same old ang ginagawa. Pero na-realize mo, ay, hindi yan gagana sa akin, parang ang bagal-bagal naman. Parang hindi ko gets kung bakit gano'n yung sistema. Ikaw,
Mag-divert ka. Maghahanap ka ng panibagong sistema base sa pinag-aralan mo na parang, ay, yung gantong paraan, swak sa akin. Yung pagsugal mo na yun, it will pay off big time para sa'yo. Congratulations. In your challenge, meron kang the Emperor card. Sabi dito, Aquarius, masyado mong kinokontrol yung sitwasyon. Parang sabi, learn to be humble enough. Learn to listen to criticism. Learn to be mapagkumbaba na kapag may opinion ng iba, makinig ka naman. At i-evaluate mo kung meron bang basehan yung kanyang opinion na maaari kong i-apply sa akin. Minsan, ayaw mo na pinupuna ka. Ayaw mo na binabali yung desisyon mo. Ayaw mo na tumataliwas sila sa gusto mong mangyari. You must understand na hindi lang ikaw ang tama. Hindi lang ikaw yung may suggestion or may opinion or may magandang gagawin. Sometimes, kailangan mo i-admit na, okay, papakinggan kita, ano ba yung suggestion mo? Kapag mali ka, mali ka. Pag tama siya, tama siya. Honor that. Okay? Learn to be a team player. Hindi sa lahat ng oras leader ka. Hindi sa lahat ng oras ikaw lang ang may tamang gagawin. Learn to be, collaborate, cooperate, and be humble enough to work with them. Okay? Narinig ko rin dito, huwag matigas ang ulo. Huwag ipaglaban pag alam mong lahat sila ayaw nun. Parang ganyan eh. So make sure na you learn to be accountable and learn to admit kapag alam mong medyo may mali ka sa isang bagay. Emperor card, the Page of Pentacles. Meron kang pinaprioritize ngayon. Pero ramdam ko dito na kulang ka sa disiplina. No? Halimbawa, kailangan mong asikasuhin tong papeles na to, pero imbes na gawin siya buong gabi, ang ginawa mo nag-inom ka or sumama ka kay pinsan para gumimik or nanood ka ng maraming Korean novela. No? So, kailangan kung anong dapat gawin today, gawin mo. Halimbawa, priority mo rin ngayon ang mag-diet, mag-exercise kada araw, pero hindi mo naman ginagawa. Kumakain ka pa rin ng ice cream, nag-midnight snack ka pa din. So nawawalan ka ng focus sa importante. Kung talagang balak mo mag-diet ngayon at bawal ka kumain ng midnight snack, bawal ka ng ice cream, panindigan. Para nang sa ganun yung outcome na gusto mo makuha mo. Disiplina, disiplina, disiplina. Iwas ng sakit ng ulo at tigas ng ulo. Okay? In your fortune, meron kang uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. Sabi dito, wag mo laging isipin na mahirap hukayin yung treasure. Minsan, kapag nagsimula ka, marirealize mo, ay kaya ko pala, ay madali lang pala. So, wag mong pangunahan yung action mo. Minsan, akala mo mahirap, pero madali lang pala. Mababaw lang palang nakatanim yung treasure. Parang ganyan. In your fortune, you have the Fool card. Yes, tulad ng sabi ko sa iyo dito, huwag mong isipin na mahirap itong pagsugal mo. Huwag mong isipin na mahirap itong gagawin mong risk or pagtulay dito. Kasi baka mamaya, kapag humakbang ka na, doon mo marirealize na, ay, madali lang pala, kayang-kaya ko pala to. Bakit ako nagpakatakot? Bakit ako naduwag noon? Sa panahon talaga to for you Aquarius to take a plunge, tumalon ka na, mag-try ka na, simulan mo na. Dahil napakaswerte itong time na to para simulan tong bagong proyekto, bagong idea, bagong plano, pagbiyahe, or bagong trabaho, ganyan. Full card, the Three of Swords. Okay? Sabi dito talagang naghilom ka na mula sa mga pinagdaanan mo noon. Dati hindi ka makagalaw eh. Dati hindi ka makapagsimula. Parang sobrang durog na durog ka from the past. Pero dahil po nasa fortune area, si Three of Swords, ibig sabihin, maghihilom ka na sa mga pinagdaanan mo dati. At ngayon, you have a renewed energy para magsimula ulit. Sabi mo, okay na ako, nakapag-move on na ako, babangon na ako, magsimula na ulit ako. So parang talagang masigasig ka ngayon, mataas yung energy mo, at ready ka nang kalimutan kung ano man yung nangyari in the past. Kumbaga, lesson na lang yun. Kung ano man tong mga nangyaring painful in the past, natuto ka talaga dyan. At babaunin mo yung mga lesson na yan sa mga bagong gagawin mo. Para hindi na siya maulit at para magkaroon ka ng different outcome na successful at pabor sa'yo. Congratulations. Okay?
In your divine messages, meron kang surrender to the divine. Ipagpasa Diyos mo yung mga bagay na hindi mo na kayang panghawakan. Naibigay mo na yung papeles, naibigay mo na yung dokumento, naghihintay ka na lang, isurrender mo kay God. Huwag mo nang puwersahin pa yung mga bagay-bagay. Kapag nagawa mo na, okay na yon, sapat na yon. And let God direct your life. Surrender all of your fears. Surrender all of your inhibitions sa Kanya. At makukuha mo yung lakas ng loob para tumulay. Especially here, in your divine messages, meron kang the Eight of Cups. Sabi, kapag alam mong hindi ka na masaya, kapag alam mong toxic na, kapag alam mong panahon na para iwanan yan at bumiyahe na ako, or lumipat na ako, or mag-transition na ako, isurrender mo kay God. Sabi mo, God, ramdam ko, time na for me to move, time na for me to leave, time na for me to search for something new. Ramdam mo alam mo sa puso mo na panahon na So isurrender mo na lang kay God na parang, God, gabayan mo ko. Ito yung gagawin ko. I believe this is the right path. Tulungan mo ko. And that pag-surrender, magkakaroon ka ng lakas ng loob na talagang itulay, no? At gawin yung pag-alis mula sa isang bagay o sa isang tao o sa isang lugar na alam mong tapos na. And ready ka nang sumuong sa bagong adventure. Eight of Cups, the Knight of Cups. Parang dito marirealize mo na ready ka nang i-offer ang sarili mo sa iba. Parang ready na yung puso mo na maghanap ng mga bagong bagay na alam mong swak para sa'yo. Pinapayuhan ka dito na hindi porket naghahanap ka ng bago ay makakontento ka na lamang sa darating agad-agad. Panahon to for you na kilalanin muna kung ano yung bago mong lalapagan, bago mong pupuntahan, o bago mong papapasukin sa buhay mo. I-make sure na legit yan, okay yan, safe yan, may papeles, at talagang totoo. Para nang sa ganon, hindi naman masayang tong pag-transition mo or pagpunta mo sa mga bagong bagay. Kailangan meticuloso ka pa rin. Alamin mo pa rin yung truth para alam mo yung pinapasok mo. Okay? If you're offering yourself for a certain job, for a certain negosyo, for a certain services, make sure na totoo, legit, at talaga namang realistic. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Forest, muddled, unclear thinking. Sabi ko nga sa inyo sa ating opening, kailangan klaro sa isip mo muna bago tayo hahakbang. Okay? You have Frying Pan, trouble and accusation. Sabi dito, maraming mga tao ang mag-a-accuse sa'yo ng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ikaw, dapat kilala mo kung sino ka talaga. At hindi mo hahayaan na maapektuhan ka ng mga taong nega na yan. Maaring chismisan, sa GC o sa trabaho mo. Hayaan mo sila. Let them talk. Ang importante, ginagawa mo yung tama. You have career, sabi dito, meron kang dapat abangan sa career mo, especially this time. So make sure na ikaw ay active dyan and very, very tutok ka dyan. You also have June o mga Aquarius. This June daw magkakaroon ng magandang balita sa'yo. So brace yourself, be excited, be happy. June will be a very, very important month para sa'yo. Okay? Ang outcome ni Aquarius for June 2026, patulay ng July, meron kang the 9 of Pentacles. Happiness is coming to you. Nakita ko dito, you are now enjoying your life even more. Parang meron kang kukubrahin Parang ma-harvest mo na yung bunga sa mga pinaghihirapan mo ngayon. Itong bagong itatry mo, nakita ko talaga na you'll be very, very happy dyan. Dahil mabibili mo na yung gusto mo, you are living your best life, yung ideal life na gusto mo, napupundar mo na yung mga bagay na gusto mong ipundar noon, at na-enjoy mo na yung mga pinaghihirapan. It's all about you living your heaven on earth. Congratulations. Nakita ko rin dito, baka mag-expand ka sa mga bagong negosyo, sideline, kung saan aani ka ng kaching-kaching for financial independence and financial freedom. Wow, yes, the King of Pentacles ang iyong clarification. Kung ano man tong sisimulan mo na pansarili mo, negosyo, trabaho, kita, talagang tutubo to, stable, pangmatagalan, no? Kaya ngayon pa lang habang nag-uusap tayo, kung balak mo talaga magtayo ng negosyo for yourself, para maging independent ka at hindi ka na dumepende pa sa ibang tao, kitang-kita ko yung paglago niyan.
A very, very successful businesswoman or businessman, talagang lalago ito para sa'yo. At may enjoy mo siya. Kung ano man itong itatanim mo na talagang stable, matibay, may enjoy mo siya in the near future. Maha-harvest mo yung bunga at mapapakinabangan mo siya para sa next level ng buhay mo. Manlibre ka naman, kaching-kaching ito. Nag-uumapaw na financial independence and financial freedom para sa'yo. Congratulations. So, Aquarius, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and think of that one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Justice card, the Magician card, and the King of Swords. At the bottom, meron kang the Knight of Cups. Meron nag-o-offer sa'yo merong someone ay nag-aalok sa'yo ng isang irresistible offer. Whether love yan, trabaho, sideline, or opportunity. At hindi mo alam kung dapat ba siyang tanggapin. Sabi dito ng yung spirit guides, you really need first to know the truth. Bago tayo humakbang or pasukin yan, kung ano man yung offer na yan, alamin mo muna yung totoo. Okay? Huwag kang papabola sa mga matatamis sa salita o sa mga pinapakita sa'yo o sa mga numbers o papers na pinapakita sa'yo na parang ang ganda-ganda, too good to be true, parang ganyan. Make sure na kakalkalin mo muna kung legit, may basehan ba, mag-research ka online kung yung bang sinasabi niya o pinapakita niya ay totoo. Kailangan mo munang alamin yung realistic na totoo sa bagay na ito. Kasi baka mamaya nabubulagan ka na pala sa opinion niya. Baka mamaya masyado ka lang nahuhulog sa kanyang matamis sa salita. Kaya kailangan ngayon maging matalino ka. Kailangan ngayon ay maging sigurista ka. Maging matalino ka, no? Sharp mind ka ngayon at huwag kang papahulog sa isang fantasy version ng pinapakita sa'yo. Okay? Ang sagot sa'yo ay maybe. Maybe. Kasi kailangan mo nang ma-resolve Kailangan mo nang makampante na kung ano man tong papasukin ko na question ko ay talagang legit at hindi ako pinapaikot-ikot lang sa matamis sa salita. Okay? So, kalkalin mo muna yan. Maybe muna tayo. Learn to see the deception and learn to fight the truth and take action on it. Okay? Kaya maybe. Pwedeng oo, depende sa mariresearch mo. Pwede ring hindi, depende sa malalaman mo. Kaya be careful, be vigilant, at huwag papasok agad. Aramasan mo muna ang sarili mo ng katotohanan before you make a move. Okay? So Aquarius, ito po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 2026 reading. 10 kayo nakaresonate. Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.